Mga kapuso, nagbabalik po ang unang hirit. Nako, Shai, pangatlong welcome back ito sa'yo. Miss na miss ka ng lahat. Thank you. Thank you, guys. Thank you, ate. Oy, pero medyo, ito naman, downshift tayo ng konti. yeah. Maganda tong pag-uusapan natin dahil for sure, napakarami ang makaka-relate. Meron ka kasing trending post about dito sa topic natin. Please, ikaw magkwento. Ano ba yung story behind yung post mo na yon? Ito yung about sa body shaming. Kasi nga, meron na, diagnose ako ng PCOS, parang ano pa lang ako noon, 18 years old. May PCOS na ako. And then ako, laki ako, tataba ako, tapos papayat, tataba, papayat. Pero lately kasi siguro dahil 31 na rin ako, medyo tumatanda na rin tayo. So parang hirap na talaga ako mag-lose ng weight. And then syempre mahilig kasi ako mag-post sa Facebook eh. Tapos kung ano yung mga pinopost ko doon, mga nakasimpleng panamit lang ako, pambahay and all, walang ayos. Luto-luto. Oh, luto-luto, yeah. Oo. Tapos may mga nagko-comment na, grabe, nag-asawa lang, ganito na, tumaba, baboy, yung mga... As in yung word na yan? Yan, at meron pa yung parang Kapal nanganak na nyo, daw ako ng 5, 10, ano na, hindi lumaki tiyan ko, pero... so yung mga ganon. So, syempre ako, tinatry ko naman yung best ko na hindi siya pansinin, kasi parang ganon na nga palagi din. Nasasanay din ako, pero minsan meron at meron makakalusot, lalo na kapag, alam mo, yun vulnerable yung... ka. Oo. So yun, so nag-post ako, naisipan ko mag-post para lang ipaalam sa kanila kasi yung iba naman nagko-congratulate, baka daw buntis na ako. Although, wala naman akong problema doon. Siyempre, happy ako na excited sila for me. Pero para lang mas maintindihan nila ako. And parang kahit papano, yung mga taong nagko-comment ng ganun, bumuelo-buelo, pumireno-preno man lang. Kasi, yun nga, sa case ko, meron akong, may pinagdadaanan ako na health issue din. Kaya ganito ako. Kahit gusto kong magpapayat, at tinatry ko naman. Hirap. Hirap talaga. More than, mahirap na nga magpapayat to begin with ang taong walang PCOS. Mas hirap pa yung meron. Yes, yan. opo, ate. Nabanggit mo rin sa post mo yung tungkol sa body shaming at maraming nag-comment at nakarelate. Oh, yes. Anong masasabi mo sa kanila? Alam mo, nagulat ako kasi ang daming hindi lang ako nag-iisa pala dito. Ang daming meron ding diagnose sila din ng PCOS or yung mas kilala ngayon bilang PMOS. So, nakakatuwa kasi cheer up nila ako sa lahat. Parang talagang ini-empower nila ako na yun nga na wag kong pansinin, wag kong wala, dead ma lang sa kanila kasi importante. Tinatry ko naman yung best ko and ayun nga, marami kasi hindi nakakaalam talaga ate kung ano nga ba yung PCOS din. Totoo kung gaano kahirap. So nakakatuwa na yun, yung mga kapwa ko na babae, sila yung nagsasabi talaga, pinapalakas nila yung loob ko na okay lang yan, same, ganito. Tumutulong sila. Kung baga nagbigay rin sila ng tips sa akin, advice kung anong magandang gawin. Yun ang maganda. I mean, kung meron mga taong mabubuti at kung may masama, meron din mabuti at yun naman yung nagsusupport sa'yo ngayon. At mas madami sila. At mas marami. Absolutely. So makinig ang lahat para mas maliwanagan tayo ngayong umaga. PCOS or polycystic ovary, tama ba? Yung, mabuti pa i-consulta natin dito sa UH Clinic! At ayan nga po, makakasama natin ngayon ang OB-GYN na si Dr. Maria Maricar Manuel. Good morning po, Doc. Hello po. Hi, good morning po everyone. Ayan. Una sa lahat po, Doc, para po sa mga hindi familiar sa PCOS, in simple terms po, ano po ba ito? Okay, so ang PCOS po, yung simplest form niya is polycystic ovarian syndrome. Pero actually, Ms. Shai, pinalitan na yung name niya ngayon. It's actually PMOS na. PMOS na so siya. it's actually, meaning po niya is polyendocrine metabolic ovarian syndrome. So actually, in the simplest form, it is actually metabolic and hormonal imbalance po siya. It actually affects multi-system po, buong katawan natin affected with PMOS. Kasi pag sinabi may kinalaman sa hormones and stuff, lahat talaga yes, na-apekto. correct. Before kasi dati parang ovary lang, di ba? Yes. Pero eto ngayon metabolic na rin. Actually, ganun na talaga yung yung pinaka-definition niya. Pero yung name niya, para mas maintindihan siya ng mga tao, pinalitan na siya, ginawa na siyang PMOS para alam nila na affected talaga buong katawan. Yes po. Yun. Paano ba nagkakaroon ng PCOS ang isang babae? Ano ba ang causes nito? At bakit parang maraming babae ang may PCOS ngayon? Yes, actually
common po siya. It actually affects 1 out of 8 women po ngayon. So around 170 plus million worldwide po ang affected Wow. dito. Hindi pa po dito kasama yung mga undiagnosed cases natin. Right. No? So nagkakaroon po dito, common po kasi siya more on the heavier side ng mga women, mga overweight, obese. So nagkakaroon dito ng hormonal imbalance. So nagkakaroon ng pag-increase ng tinatawag natin na male hormones, particularly androgen, testosterone. Kaya mapapansin ho natin, yung mga may PMOS po, more on may mga facial hair Facial sila, yan ako, mabuhok, ate. may hirsutism, yes po. Correct. Pati ba dito sa Ayan, yes, oh, ate, braso? tingnan mo, anong balbon ko, acne, lagi rin ako meron Yes, dito. correct. Yes, yes. Hair loss, hindi Hair ganito loss. dati yung buhok ko, ngayon konti na lang siya. Acne, lahat po. So kumakapal yung oil, yung sebum production sa Right. face because of the male hormones na tumataas dun sa babaeng may PMOS. Yes Okay, po. okay. Feeling ko lalaki tuloy. Lalaki! Hindi kaya lalaki talaga ako. Hindi kayo na-misdiagnose. Hindi naman. Okay, so Doc, ano po ba yung sintomas ng pagkakaroon po ng PCOS? Okay, so sa pagdadiagnose po ng PMOS, meron tayong 3 criteria actually. So number 1, meron tayong irregular menstruation. Check po sa akin. Yes, Okay. okay. So ito po yung Oh. tinatawag natin na kapag ang interval ng menstruation mo is more than 35 days. So ang normal po kasi within 21 to 35 days Opo. interval. So pag outside that, isa yun sa irregularity ng Yes. menstruation. So that's number 1. Number 2, you have signs and symptoms ng hyperandrogenism. So that includes the acne, yung hirsutism. So may facial hair, may bigote, mabuhok po yung arms and legs. And then, of course, kapag ka nagpa-test po tayo ng testosterone, androgen, increased po siya. Yung mga blood test po na tinatawag. And also, hair loss, alopecia, nakakalbo. So, yun po. Pangatlo po, yung tinatawag po natin na polycystic ovaries on ultrasound. So, meron po tayo ditong model po ng ating uterus together with the other reproductive organs po ng babae. So, this is our uterus sa ating mga babae. It's a pear-shaped po na organ. So, dito po yung tinatawag na bahay bata. Okay? So, dito po, yes, dito lumalaki, nag-grow yung baby, tapos manganganak po ang isang babae. Dito naman po yung tinatawag natin na ovaries. So, magkabilaan ho yan, both left and right. And of course, meron ho tayong fallopian tubes. So, sa ultrasound, kapag ang isang babaeng may PMOS, nakita po natin through the transvaginal ultrasound or transrectal ultrasound, meron siyang polycystic ovaries. So, yun po yung tinatawag natin na may mga nakikita po tayong immature follicles. Parang siyang string of pearls. Kung makikita nyo, parang sa bracelet ho, pabilog ho siyang ganyan and puro ho siya mga immature follicles. Ibig sabihin po nun mga hindi po siya nahihinog na itlog. Yes po. So, hindi siya pumuputok. nandun lang siya. Yes. So, pag hindi po ng itlog ang isang babae, hindi po siya pumutok, hindi siya magre-regla ng regular. So, yun po yung isang manifestation ng pagkakaroon ng PMOS. So, yung nagiging irregular ang menses. Yan, ganyan din po sa akin, Doc. Yes. Bilang nasabi niyo yung interval, sa akin may mga times, para lang sa kaalaman din ng iba, yung kapag kunyari 1 month kang hindi dinatna, gano'n nangyayari na siya sa akin. Minsan Yes. 2 days lang, minsan naman sobrang haba. Tapos exactly yung Yes, hair irregular. loss. Hair loss. Nakakainis kasi ito, naubusan ka dito, pero yung mga unwanted parts na ayaw mo sanang may buhok ka. Doon pupunta, doon naman meron. Oo, Yes. so yun Actually, siya. ano po, Miss Shainot, 2 out of the 3 criteria na nabanggit ko kanina, once meron ka nun, na 2 check, diagnose ka na as PMOS, even if normal pa yung ovaries mo sa ultrasound. Yes. Yung mga sinasabi mo na parang string of pearls, tinatanggal ba yan? Ano bang ginagawa dyan? Hindi po siya tinatanggal, no? Kasi hindi po talaga siya cyst. Kaya nga ho, pinalitan yung name niya, hindi na ho siya polycystic ovarian syndrome because hindi naman ho siya pathological cyst ho sa ovaries. It's actually immature follicle cells po natin or hindi po nahihinog na itlog. So, hindi po iwan siya lang yun pumuputok. doon? Yes po, Iwan kasi lang. yes, nagbibigay tayo ng mga hormonal therapy because ang cause po nun ay hyperandrogenism. So, pag mataas po yung androgen levels or male hormones, yun po yung nagkakos na hindi magmamature yung mga cells po natin sa ovaries, kaya hindi po nagkakaroon ng ovulation. Yes. Maalala ko ba to sa exam mamaya? Ang sakit na ng ulo ko. Totoo ba yung nagkaka-pimples or yung iba talagang bakit nagiging din ng weight? Yes po. So, basically speaking po natin, hormonal imbalance. So, dun sa acne, yung mga pimples, part po siya ng hyperandrogenism. Yeah, yun. So, mataas po yung androgen, so mas makapal yung oil production. So, mas makapal, mas mas nag-stock up yung bacteria, nagkakos ng pimple formation. And saka yung pimples po usually dito cystic, malalaki po siya, masakit, no? And then minsan pus-filled po siya. So, true po talaga yon because of the hyperandrogenism, mataas na male hormones sa babae po, no?
yun Weight po. gain. Yes, yung weight gain, isa po yun because of the insulin resistance. Yun. No? Yes, because, Yan na po. opo, because kaya totoo po yun, yung nahihirapan po yung mga babaeng may PMOS na magbawas ng timbang because of the insulin resistance. Kasi hindi po sensitive yung kanilang insulin sa katawan. So, ang ginagawa ho ng insulin, lahat po ng kinakain natin or yung mga glucose po na ini-intake po natin, mini-metabolize na into energy. So, kapag hindi po sensitive ang insulin, hindi po siya nagagamit, ang ginagawa ho niya, ini-stock up po niya as taba. So, nahihirapan po magpapayat. And then also, pag yun po ay may insulin resistance, bumababa po yung metabolism. So, kahit na tayo, nagda-diet tayo and all, bumababa po yung metabolism natin. So, yun po yung kaya nahihirapan po magpapayat ang mga babaeng may PMOS. Extra hard. It's hard alam enough to niyo begin na. with. Kaya, Alam niyo na. Kaya kayo tumigil kayo. Tsaka yung gumagamit kayo ng mga words na ganyang bastos. Imagine mo in real life, ganyan yung mga ugali Tama, ninyo. pag kayo naranasan nyo to, naku, mananahimik kayo talaga. Sa totoo Umiinit lang. ulo ko, Ako ha? rin nga eh. Ako mga palaaway pala kami. Dok, totoo bang kapag may PMOS, naapektuhan din yung kakayahang mag-conceive o magkaanak? Kasi syempre, nag-asawa si Shiren, they want to have babies. Correct po yun. So, nagkakaroon po ng infertility or nahihirapan pong magbuntis because of the anovulation. So, nabanggit natin kanina, kapag meron pong hyperandrogenism, hindi po nag-ovulate ng normal ang babae because of the immature or hindi po hinog na mga cells dito po sa ating ovaries. So, hindi po nangingitlog. So, pag hindi po siya nangitlog, wala pong i-fertilize yung sperm, therefore, hindi po mabubuntis. Correct. At syempre, bilang nandyan na rin tayo, Dok, syempre may mga ways naman para maiwasan itong PMOS natin, di ba? Para magkaroon ng Yes, PMOS. Opo. Correct po. So, para maiwasan po natin to, no, ito ay lifestyle changes po talaga. So, eat well, balanced diet, and of course, exercise, no? Tsaka yung kinakain natin, babantayan natin siya. So, lilesen natin yung mga matataas ang sugar, food and drinks. Of course, yung mga matataba, yung mga saturated fats, of processed foods. Fast food, medyo babawasan talaga natin siya. Ang pinaka-importante doon, isa na isasama natin talaga is exercise. And of course, commitment. Kung ikaw ay ayaw mo magkaroon ng magantong klaseng condition, of course, i-commit mo yung sarili mo to have lifestyle modification po talaga. Healthy living talaga. Yes. Yun talagang Healthy living. kasagutan sa lahat, ano? Tama. Woo! Gagawin natin lahat. can do Itatry this, pa Shai. natin, kaya please be kind everyone. Alam nyo na. Okay, maraming salamat po, Dok. Thank you po. Ayan. Explain it Oo daw. nga, ang maliwanag naman siguro sa lahat, no? Kaya mga kapuso, tandaan po, may mga hindi tayo alam na pinagdadaanan ng iba. Kaya again, let's all be a little kinder po. Babalik po ang Unang hirit. Tumigil na kayo, ha? Umayos kayo dyan, ah. Wait! Wait, wait, wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,